Hi, this is Neves AY. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakataong ito ay tinutuloy lang po natin yung ating serie ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. At ngayon po ay nandito na po tayo sa chapter 9. At papamagatan po natin ang chapter na ito o ang video na ito, The Conversion of Paul. So sana po ay sama-sama po tayong manood ng video ito at mapapanood po natin ito after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita. Sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa chapter 9 ng The Acts of the Apostles. Noong nakarang video ay yung chapter 8. At dalawang video po ang nagawa natin sa chapter 8. No? At yun yung sa persecution ng mga Christian at yung pinuntasan natin yung baptism na nangyari doon sa loob ng chapter 8. Ngayon po ay nandito po tayo sa chapter 9 at ganito po ang ating mababasa. Chapter 9 verse 1 to 2, NIV na rin po ang aking babasahin. Ganito po ang ating mababasa. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. So sa Tagalog, ganito po ating mabasa. Darapat si Saulo na sumisilakbo pa ang mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya ay makasumpong ng sinuman sa mga daan o sa mga nasa daan, maging mga lalaki o babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. So makikita natin matindi pa yung galit ni Saulo sa pagpupuksa sa iglesia ng Panginoon. At yan ay nagsimula doon sa Acts chapter 8. No? Matapos na si Stephen po ay kanilang batuhin at patayin sa labas ng lungsod, ay nagpasimula na po yung persecution sa pangunguna ni Pablo. Ganito po ang ating mababasa dito sa Acts chapter 8 verse 1 to 3. Sabi, on that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged out both men and women and put them in prison. So makikita natin yung galit ni Pablo, no? Gusto niyo talagang sirain, wasakin ang iglesia ng Panginoon. At siya ay nag-house to house, no? Bawat bahay ay pinupuntahan niya, at kung meron siyang makikitang alagad ng ating Panginoong Jesucristo, lalaki man o babae, ay kanyang dinadala sa sa kulungan. At yan ay gumawa po tayo ng video niyan. Ito makikita niyo po sa inyong screen, Yung video ito ay yung the persecution. Disciples were put to jail. Ito po yung nakaraan nating video na may kinalaman doon sa chapter 8. At dito nga ay ipinakita yung mga persecution na ibinigay sa mga Kristiyano. Pero ang mga Kristiyano, bagamat sila ay pinipersecute, ay patuloy na ipinangangaral ang Ebanghelyo. Kung hindi pa po ninyo napapanood ang video ito, sana po ay panoorin nyo. Pwede nyo rin pong i-click yung naando sa taas, yung ribbon na sa taas. Pag kinlik po niyan, ay makakarating na po kayo dun sa link ng video ito. O kaya ay puntahan nyo yung description ng video ito at naandun po yung link
makikita po ninyo yung link doon at pwede na po ninyong puntahan sa YouTube. So, tuloy-tuloy po tayo ng pagbasa. Simulan po natin ulit sa chapter 9 verse 1 to 2. Ganito po ang ating mababasa. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men and women, he might take them as prisoners to Jerusalem. So, yun po, no? So, mapapansin po natin, nagsimula po ang Iglesia ng Panginoon. Magkaroon ng alagad ang ating Panginoon Kristo doon po sa Acts 2, doon po sa sa araw ng Pentecostes, no? Naganap po yun. At yun po ay sa Jerusalem. At mapansin po natin dito, nung magpasimulang i-persecute ang mga Kristiyano, ay sila po ay nangalat. At mapansin po natin dito, si Pablo po ay pupunta sa Damascus. Nangangahulugan ang mga alagad ng ating Panginoon Kristo ay nakarating na sa Damascus, no? Napangaral na ang ebanghelyo dito at marami ng mga alagad o mga Hudyo ang na-convert sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga makikita niyo po dito sa ating pong mapa, no? Makikita niyo sa screen, yung green po, doon po ang location ng Jerusalem, no? At yung arrow po na red ay yun po yung location ng Damascus. Pansinin po ninyo kung gaano nakalawak yung inabot ng pangangaral ng ebanghelyo, gaano nakalawak yung yung mga Kristiyano, mga mga Hudyo na naging alagad ng ating Panginoong Hesukristo. So makita natin, kaya nga si Pablo papunta ron eh. Nagsimula ang kanyang ginawang persecution sa Judea hanggang sa Samaria. Ngayon ay papunta na siya ng Damascus at siya ay hiningan ng sulat upang magkaroon siya ng authority na maipakulong, no, ang mga Kristiyano sa panahon niya. Okay, so verse 9 o chapter 9 verse 3 to 4, ganito po ating mabasa. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Makita natin yung papunta na siya sa daan ng Damascus, nagkaroon ng matinding ilaw, no? Mas matindi pa ito sa araw. No, kinulong siya ng ilaw at nakarinig siya ng boses na galing doon sa ilaw na sinasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? So, syempre, tatanungin niya kung sino itong kaninong galing yung boses na ito. Kaya tatanungin niya kung sino ito. Kaya nga doon sa chapter 9, verse 5 to 7, ganito po ang ating mabasa. Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus whom you are persecuting, he replied. So sabi ni Pablo, sino ka, Panginoon? Ang sabi naman ng boses ay ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Verse 6, ganitong ating mabasa. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Then men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound, but did not see anyone. So yung mga kasama ni Saulo, no, papunta ng Damascus, speechless sila, no? Natulala sila at wala silang masabi, no? Hindi sila makapagbuka ng kanilang bibig, no? Narinig nila yung sound, narinig nila yung salita na I am Jesus whom you are persecuting, pero wala silang nakita sino man, no? O ano man. So, yun yung nangyari sa kanila. So, basta narinig nila lang yung salita o narinig nila yung sound, pero wala silang nakita ang sino man. So, verse 8, ganito po ating mabasa. Saul got up from the ground
but when he opened his eyes, he could see nothing. So dahil dun sa tindi ng liwanag, no, siya ay nabulag, at nung siya ay bumangon ay wala na siyang makitang anuman. No? So tuloy lang natin basa. So got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. So 3 araw siyang bulag, wala siyang kain-kain, wala rin siyang inom-inom. Ano? So verse 10, ang sabi ay ganito, in Damascus there was a disciple named Ananias. The Lord called him in a vision at kinausap siya, ang sabi, Ananias, yes, Lord, he answered. Then sa 11 to 12, ganito ating mabasa, the Lord told him, go to the house of Judas of Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. And in a vision he has seen a man named Ananias come and place his hand on him to restore his sight. So doon po sa Damascus, nandun po si Saulo, at siya ay nananalangin at nauna na yung kanyang vision, yung pangitain sa mangyayari. Siya ay pupuntahan ng isang Ananias, isang alagad na nagngangalang Ananias, at ilalagay yung kanyang kamay sa kanya at siya ay muling makakakita. So sabi ng Diyos, nauna na yung vision na pupuntahan siya ng isang Ananias, at ikaw yon, kaya dapat pumunta ka doon sa bahay ni Judas, doon sa tuwid na daan, at makikita mo si Saulo at gawin mo yung kanyang yung nakitang vision. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo at inutos kay Ananias. Pero siyempre alam ni Ananias kung sino itong si Saulo, no? Siya yung nanguna sa mga persecution, siya yung gustong magwasak ng iglesia ng Panginoon, at siya yung kumakaladkad sa mga lalaki at sa mga babae na makita niya na ma-identify na ito ay alagad ng ating Panginoon Kristo. Natural, magdadalawang isip sino? Si Ananias. Kaya ito yung kanyang response, no, sa pag-uutos sa kanya ng Panginoon. Sa verse 13 to 14, ganito po ating mababasa. Acts 9:13 to 14. NIV na po aking babasahin. Ang sabi po ay ganito, Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem, and he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name. So sabi ni Ananias, mukhang mahirap itong yung pinagagawa sa akin, Panginoon, sapagkat kilala mo naman yung taong ito. Marami akong naririnig na balita tungkol sa taong ito, tungkol sa pananakit niya sa iyong mga alagad. At narito siya sa Damascus na may sulat, may autoridad galing sa punong saserdote upang arestuhin ang sino man tumatawag sa iyong pangalan. So nagre-resist si Ananias doon sa utos sa kanya ng Panginoong Jesus, sapagkat alam niya kung sino ang taong ito. Ang taong ito ay masyadong dangerous para lapitan, sapagkat itong taong ito ay number 1 enemy ng iglesia ng Panginoon. At sa verse 15, ganito po ating mabasa, Acts 9, chapter 15 to 16, ang aking babasahin sa NIV, ganito po ating mabasa. But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and the kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. So sabi ng Panginoon, humayo ka, puntahan mo siya. Sapagkat ang taong ito ay pinili ko maging instrumento
sa pangangaral ng ebanghelyo sa mga hintil at sa kanilang mga hari at sa mga tao sa Israel. No? So bibigyan ng ating Panginoong Jesus ng ng special task itong si Pablo. Siya yung responsible sa conversion ng mga Gentiles. No? At sabi nga ng ating Panginoon Kristo, ipakikita ko rin sa kanya kung paano siya mahihirapan, no? Sa pangalan sa aking pangalan. No? Sabi niya, I will show him how much he must suffer for my name. No? So, dati siyang nagpe-persecute ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo, at dahil sa ngayon ay magiging tagapangaral siya ng ebanghelyo, siya na yung magiging witness ng ating Panginoong Jesus. Kung ano yung pinadanas niya sa mga alagad ay dadanasin din ni Apostol Pablo. Na noon ay hindi pa siya apostol, siya po ay isa pang Pariseo sa pangalang Saulo. So sabi 17, ganito po ating mabasa. Then Ananias went to the house and entered it. No, pumasok siya doon sa bahay ni Judas na kung saan naandun si Saulo. Then Ananias went to the house and entered it, placing his hands on Saul. He said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. So sabi ni Ananias, kapatid na Saulo, pinapunta ako dito ni Jesus, yung nagpakita sa iyo sa daan papunta dito sa Damascus. At ikaw ay papatungan ko ng kamay at ikaw ay makakakitang muli at ikaw ay mapupuspos ng Espiritu Santo. Bakit siya mapupuspos ng Espiritu Santo? Di ba nga siya ay magkakaroon ng tungkuling gagampanan. Napag-aralan na po natin itong filled with the Holy Spirit, at hindi po ito binibigay sa lahat ng mga tao, kundi doon lamang po sa mga tao na meron pong gagampanang utos ng ating Panginoong Diyos. At dito, ano yung gagampanan niyang utos? Diba? Sabi nga, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and to the kings and to the people of Israel. So merong itong gagampanan niyang tungkulin na maipangaral ang ebanghelyo sa mga hintil at sa kanilang mga hari at sa mga tao sa Jerusalem. Ito yung dahilan kung bakit siya i-filled with the Holy Spirit. So para magampanan niya, mag-a-assist sa kanya ang Holy Spirit para magampanan niya ang mga bagay nito. So he was filled with the Holy Spirit to do his task. Okay, verse 18, ganito po ating mabasa. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. So, nahulog. No? May nahulog na parang kaliskis ng isda. No? Parang yung ngayon, no? Yung tinatawag na tawag doon, nilalagay doon sa mata na para makakita, no? Parang kaliskis ng isda, no? Yun yung nawala naalis kay Pablo at siya ay nakakita. So sabi doon, immediately something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized. Tumayo siya at nagpabautismo o binautismuhan. Bakit nangyari sa kanya ito? Siyempre sa pag-aaral natin doon sa Acts 8, hindi naman siya pwedeng bautismo nang hindi siya nanampalataya, at hindi naman siya pwedeng manampalataya nang hindi siya naaralan. So dito ay naaralan siya ni Ananias at siyempre nanampalataya siya
Bukod pa roon ay personal niyang nakita, nasaksihan na si Jesus na kanilang pinatay, nasaksihan niyang kausap niya. Si Jesus ay ay buhay. So, ito ay indikasyon na naunawaan niya na si Jesus na nga yung iniintay nilang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya nga, syempre, kung siya may pananampalatayang ganon, natural na siya ay mababaptize. Dito hindi na binanggit ni Luke, no? Basta ang sinabi niya, he got up and was baptized. And sa verse 19 ay ganito, 18 and 19 ulit, babasahin ko. Sabi, immediately something like scales fell from Saul's eyes and he could see. He got up and was baptized. And after taking some food, he gained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once, he began to preach in the synagogue that Jesus is the Son of God. Pansinin po ninyo yun, no? Nung siya ay mabaptize, kumain siya, nanumbalik yung kanyang lakas, no? At nakisama siya sa mga alagad na naando sa Damascus, no? At biglaan ito, no? At once, sabi niya, ay nangaral kaagad siya sa mga sinagoga na ipinangangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, paano niya maipapangaral yun kung hindi niya naintindihan? At paano niya ipapangaral yun kung hindi niya sinasampalatayanan? Sa makatuwid, totoong siya ay nanampalataya, kaya nga siya ay nabautismuhan, at ngayon nga, siya ay nangangaral na sa mga sinagoga, at ipinangangaral niya sino? Si Jesus, na siya ay anak ng Diyos, na dating kanyang tinutuligsa. Diba? Kanyang pinipersecute. Ngayon, ipinangangaral na niya. So sa verse 21, ganito po ang ating mabasa. All those who heard him were astonished and asked, no? Yung mga nakarinig sa kanya ay namamangha, at nagtatanong. Sabi, all those who heard him was astonished and asked, isn't he that the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on this name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priest? Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Messiah. So sa Tagalog, ganito ating mabasa. At lahat ng sa kanya'y nakarinig ay namangha at nagsabi, hindi baga ito yaong sa Jerusalem ay lumipol sa mga nagsisitawag sa pangalang ito? At sa ganitong nasa ay naparito siya upang sila'y dalhing gapos sa harap ng mga pangulong saserdote? Sabi ng mga Hudyo, di ba ito yung Saulo na nanguna sa persecution sa Iglesia ng Panginoon? Siya nga yung lumilipol sa mga nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon. Narito siya ngayon sa Damascus. Ang layunin niya ay ay gawing gapos, igapos yung mga naniniwala kay Kristo at iharap sa punong saserdote. Pero naguguluhan sila, bakit? Iba na ngayon yung Saulo na nakikita niya ngayon, kaysa sa Saulo noon. Nagkaroon ng pagbabago sa katauhan ni Saulo. Dating siyang umuusig, ngayon siya naman yung nangangaral, nangunguna sa pangangaral tungkol sa ating Panginoong Jesus. Muli kong babasahin, at ang lahat ng sa kanya nakarinig ay namangha at nagsabi, hindi baga ito yaong sa Jerusalem ay lumipo sa mga nagsisitawag sa pangalang ito, at sa ganito'y nasa ay naparito siya upang sila'y dalhing gapo sa harap ng mga pangulong saserdote. Dapat lalong nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damascus, na pinatutunayan na ito ang Kristo. Si Jesus ang Kristo. O si Jesus ang
Messiah. So, nagkaroon ng twist dito sa pangyayaring ito na yung dating masugid na nagpe-persecute sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo, ngayong kasama na nila ang taong ito sa pangangaral na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa verse 23, ganito ating basa, after many days had gone by, there was a conspiracy among the Jews to kill him. But Saul learned of their plan. Day and night they kept close watch on the city gates in order to kill him. So yung mga dati niyang kasama ito, yung mga dati niyang kasama, pagkalipas ng mga araw na patuloy na nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus, ay nagkasundo na siya ay patayin. Pero siyempre nalaman ito ni Apostol ni Pablo, siya ay Saulo pa noon, malaman itong planong ito, araw at gabi ay pinagbabantayan siya, binabantayan siya sa mga city gates upang siya ay mapatay. Natural, siyempre may counterintelligence na naman si Pablo. At siyempre ay nag-iingat siya dahil nga siya ay pinagbabantaan na meron na siyang threat na siya ay papatayin ng dati niyang mga kasamang mga Hudyo. So verse 25, ganito ang ating mabasa, but his followers, ito na yung mga bago ng mga tagasunod niya, na na-convert niya kay Jesus, but his followers took him by night and lowered him in a basket through an opening in the wall. When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. So makita natin dito, dahil nga may banta sa kanya, sa gabi ay ibinababa siya doon sa basket, sinasakay siya sa basket at siya ay ilalagay doon sa opening ng wall, para siya ay hindi masumpungan nung gustong pumatay sa kanya. At nung siya ay pumunta sa Jerusalem, sinikap niya na makisama doon sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo sa Jerusalem. Yun ngayon nabasa natin doon sa 26, ganito muli natin babasahin. When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. So gusto niyang makisama pero natatakot naman sa kanya yung mga alagad ng ating Panginoong Kristo sa Jerusalem dahil siyempre yung nabalitaan nila tungkol sa kay Saulo, hindi pa nila na iintindihan na si Pablo ay alagad na ng ating Panginoong Kristo. Miski naman tayo, miski naman ako, hindi iingat ako. Hindi ako basta lalapit sa taong ito sapagkat ito ay kriminal, siya ay pumapatay ng mga alagad ng ating Panginoong Kristo. So, pero siyempre kailangan maipakilala siya, ma-introduce siya, at yun ay ginampanan ni Barnabas. Si Barnabas ay anak ng the son of exhortation. So dito ay muling umiral na yung kahulugan ng kanyang pangalan, si Barnabas. Ganito ating mabasa sa 27. But Barnabas took him and brought him to the apostles, yung 12 apostol. Okay, dinala siya ron at anong ginawa? Ulitin natin basahin. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord, and the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. So inintroduce siya ni Barnabas. Ang sabi niya,
napakita ang Panginoong Jesus kay Saulo doon sa daan patungong Damascus. Hindi na niya masyadong inelaborate. Ibig sabihin, kinonvert na siya ni Jesus. At doon nga, sa Damascus, ay walang takot niyang ipinangaral ang pangalan ng Panginoong Jesus. At siyempre, tinanggap siya. So verse 28, ganito ating mabasa. So Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. So walang takot niyang ipinangaral ang pangalan ng Panginoon. Ang sabi doon, so Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. He talked and debated with the Hellenistic Jews. Nakipag-usap siya sa mga Hellenist at nakipagdebate siya. Pero siyempre, hindi naman basta siya tatanggapin ng mga Hellenist at siya ay sinikap na patayin. Sa verse 30, ganito ating mabasa. When the believer learned of this, they took him down to Caesarea and sent him off to Tarsus. Nung mabalitaan ito ng mga mananampalataya, inassist nila si Pablo na makauwi na doon sa Tarsus sapagkat si Apostol Pablo po ay taga Tarsus at doon na siya yung church doon, yun na nga ang naging local church ni Apostol Pablo. So sabi doon, when the believers learned of this, they took him down to Caesarea and sent him off to Tarsus. Then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace, and was strengthened, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit. It increased in number. So makita natin, dahil nga yung number one persecutor, number one manunuligsa ng iglesia ay na-convert na naging mananampalataya ng ating Panginoon Kristo, nagkaroon ng kapayapaan doon sa mga lugar na ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo. At ang ebanghelyo ay nangalat sa lahat. Sabi, the church throughout Judea, Galilee and Samaria, yung mga iglesia na naandun sa Judea, yung mga iglesia na naandun sa Galilee, yung mga iglesia na naandun sa Samaria ay nagkaroon ng kapayapaan. At sila ay nabuhay na may takot sa Panginoon at sila ay ini-encourage ng Holy Spirit at sila ay lumago sa bilang. So makikita natin malaki ang nagawa sa conversion ng number one enemy ng church. Malaki ang pakinabangan, malaki ang benefits nito sapagkat nagkaroon na ng kapayapaan sa puso ng mga alagad sapagkat ang number one enemy ay ngayon kasama na nila na nangangaral tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So yan po yung conversion ni Apostol Pablo. Hindi po natin tinapos yung chapter 9 sapagkat ang mga susunod na mga talata ay may banggit na tungkol kay Pedro at yan naman po ang ating tutunghayan sa mga susunod na video na ating pong i-upload. Sana po ay meron kayo natutunan at sana po ay naipaglingkod ko ang aking sarili upang mapaunawa sa inyo. Ito po ang ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. Hanggang sa muli, sana po ay magkita-kita tayo sa mga susunod na video na aking pong gagawin. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na aking pong i-upload.
at i-like niyo na rin po at kung gusto niyo pong makabahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo, sana po ay i-share niyo ito sa inyong mga kaibigan at sa mga kakilala. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. Ako po si Neme sa Yuhay at labis po ako magpapasalamat sa inyo. At kung maaari ay panoorin nyo na rin po yung mga video ito na nasa inyong harapan. At kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo po itong bilog sa aking likuran. Muli, maraming salamat po.